Ate size. Ayan mga kasupir, welcome po muli sa ating channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo. Ngayon mga kasupir ay nakakulong po sila ng tulingan. Yung mga kapatid ko, nandun na po sila sa spot kung saan ay nakulong nila yung isda, at kami po ay pupunta doon para tumulong. Ayan po. Sana mahuli natin, makuha natin yung isda. Mayroon po tayong bangka na sumundo sa atin. At yan po yung bangka. Bakasa ako no. Ikating sa tungaran. Ikating sa tunga ang lambat. Bakasa. Dito bababa tayo. Ayan, at abang tayo pagdating natin dun sa spot. Malaman natin kung gaano karami yung nakulong nila. Kaya dito tayo sasakay. Ayun, let's go! Nandito na tayo sa spot kung saan ay nakakulong yung mga kapatid ko ng tulingan. Arian! Ha? Sayang yun oh. Ha? Jalan. Oh yan oh. Grabe oh. Ha? 800? Ha? At nang sumisid nga tayo mga kasupir, bumaba tayo at tinignan natin ang sitwasyon dito sa ilalim ng dagat, kung secured nga ba yung isda na hindi na makawala. At yun, pagkakita ko, estimate ko dito mga kasupir ay nasa 1 tonelada. Ngunit hindi pa natin sigurado kung ito ay mahuhuli, gawa ng angat po yung lambat natin. Nakalutang yung lambat, halos 2 dip pa yung angat niya. Kaya kapag gumipit ito ay talagang dadaan ito sa ilalim yung isda. Buti na lang ay malawak pa, kaya yung ginawa namin, hinihila namin patabi. Napansin ko dito mga kasupir ay yung isda ay bumangga doon sa may nylon, kaya nabawasan yung isda. Sa estimate natin na 1 tonelada, parang mga 700 plus lang. Kaya yung ginawa namin ay binilisan namin na hilahin yung lambat papunta sa tabi para lumapat, kasi medyo malalim ito, nasa 16 meters po ito mga kasupir. Tapos yung lambat halos 3 to 4 meters pa yung angat niya. Kaya pag hindi natin to magawa ng paraan na mailapat yung lambat papunta sa tabi, at pag lumiit yung lambat dahil gumagalaw, dahil sa agos, tinatangay siya ng agos, ay may posibilidad itong dadaan sa ilalim, makawala yung isda. Kaya dali-dali namin mga kasupir na hinihila yung lambat papunta sa tabi para yung lambat ay lumapat at hindi na siya makadaan pa sa ilalim.
Sa ganitong sitwasyon mga kasuper, kung wala kang diskarte dito, lalong lalo na kung hindi kayang sisirin yung lalim ng tubig, ay masasayang lang talaga yung isda na nakulong natin. Kaya kung hindi kayang sisirin at saka wala namang sabit sa ilalim, ay dapat hilahin lang yung lambat papunta sa may mababaw para ma-secured yung isda. Kasi pag gumagalaw yung lambat, may posibilidad na kumipot or magipit siya. So ang mangyari ay yung isda ay magbangga sa lambat, tapos yung lambat naman ay nakaangat, may posibilidad na dadaan sa ilalim. Kaya yun lang ang diskarte na hinihila natin, ngunit doon tayo sa ilalim maghila para hindi masyadong mataas yung pag-angat ng lambat. Yan mga kasuper, at sumisid tayo. At kung makikita ninyo, yung pamato or pabigat ng lambat ay talagang nakaangat. Kaya yung ginawa natin ay sa ilalim lang tayo maghila para at least makontrol natin kung gaano kataas yung angat ng lambat. Dahil kung sa itaas tayo maghila at saka malabo yung tubig, hindi natin malaman kung gaano kataas yung angat ng lambat. Kaya mas mabuti na dito tayo sa ilalim maghila, at tapos yung iba naman na mga kasama natin ay pinapalubog nila yung pataw ng lambat para yung pamato doon sa ilalim ay lumapat na hindi na kaangat. Kasi pag binitiwan natin yung lambat mga kasuper, ay talagang lulutang siya at may posibilidad na pag tumaas yung angat ay dadaan sa ilalim yung isda. Kaya yung ginagawa natin ay pag mayroong magpaitaas ay mayroon ding bababa para mag-steady doon sa ilalim, na maiwasan yung pag-angat ng lambat. Dahil sa gilid lang mismo ng lambat dumadaan yung isda lagi. Kaya pag makaroon yan ng pagkataon na mataas yung angat, ay dadaan yan sa ilalim. At yun, at ito na yung pagkakataon mga kasuper na nakalapat na yung lambat. Kaya secured na ito. Maliban lang kung bumangga siya at iangat niya yung lambat, baka may posibilidad na dadaan pa ito. Kaya yung gagawin natin ay i-secure natin na isabit talaga sa bato yung lambat, kasi mababaw na ito, nasa 12 meters na, 12 to 13 meters na lang. Kumpara natin kanina, mas malalim yung kanina, mga 16 meters to 18 meters. Kaya yung lambat nakaangat, at ito ay wala ng problema ito. Kaya ang gagawin namin ay isabit lang sa bato yung lambat, tapos lalagyan namin ng bunuan para hulihin na natin itong isda na ito. Kasi yung bunuan na ginagamit nila ay mababa lang, kaya dapat natin itong ilagay sa mababaw lang na part para mas okay. Kasi pag sa malalim, baka may posibilidad na lumutang yung lambat na bunuan.
At ito mga kasuper, at hinuhulog na natin yung bunuan sa mababaw na part. Ipaplastar na natin ito. Pagkatapos nito maiplastar ay dito natin ipapasok yung isda. Super, at nagsimula na tayo para ipasok na natin yung isda doon sa may bunuan. Ngunit napansin ko parang kaunti lang yung isda, yung pala bumangga sa lambat. Baka nakaangat siguro yung lambat, tapos yung iba ay dumaan sa ilalim. Sayang, yung estimate natin una 1 tonelada, tapos bumangga din siya sa lambat na puti, nylon, ay nasira niya, tapos yung iba nakawala. Mga 800 lang yung estimate natin, at ngayon kaunti na lang talaga, nasa 300 plus lang siguro ito estimate natin. Sayang talaga. Labong ko, Chris, daro. Labong ko. Ha? Magtagtak na natunaw. Pero kuha na chocolate. Ha? Ito kawin. At yun mga kasuper, ito na, at sabay-sabay kaming sumisid para ipasok namin yung isda doon sa may bunuan. At yun, at nauna sila, tapos ako'y sumunod. Parang napakalayo, ngunit may hangin pa tayong natira, ay diniritso ko na kunin yung sabit ng lambat. Kasi pag hindi natin yun nakuha at saka naiangat na yung lambat, tapos merong sumabit, may posibilidad na dadaan yung isda dyan. Kaya diniritsuhan ko na para kunin ito, at ito nakuha nga natin, at secured na ito mga kasuper. Wala na itong kawala yung isda na ito. Nagkagulo na mga kasuper. Ayan oh. Grabe.
Then, wala mo na eh? Motor na eh, tara Inoy! Oh, karagan! Kargahan? Oh, karagan! Ah, madapat na pot ice lagi eh. Oh. 500 yan? 500 lang. Nagawas man isda. Atong nabunggo. Puro isda dyan o. May gani may nabilin pa. At nang bumaba nga ako mga kasuper para tingnan yung isda, ngunit hindi natin masyado maklaro gawa ng maraming dugo na lumalabas kaya malabo. Ini-estimate sana natin mga kasuper kung aabot nga ba ito ng 500 kilos, ngunit nang tinimbang natin ay tumimbang lang ito ng 360 kilos. Kaya umakyat na ako sa bangka para maghintay sa kanila. Pagkatapos nilang maiakyat na yung isda sa bangka, ay sasabay kami papunta doon sa service namin na binigay sa amin ng BIFAR para timbangin natin at saka i-deliver natin ito sa isla ng Boracay. Isabay namin ito sa pag-uwi namin. Ito yung kagandahan mga kasuper kapag bunuan yung gamit natin. Kung makikita ninyo, dinadampot lang yung isda tapos kinakarga sa bangka. At saka wala pa ito halos na sira mga kasuper. Gawa ng maliit ang mata yung lambat na ginamit natin. Kaya hindi ito makakasira ng pisngi at saka yung katawan niya ay hindi masyadong malambot at yung hasang niya ay hindi makakasira. At ito mga kasuper, at nagsimula na tayong magkilo. Pagkatapos natin naitimbangin ay nilalagay natin sa storage ng bangka na ito. At ito yung ginagamit natin na service para kung sakaling may huli na marami isda ay dito natin sa storage nilalagay at saka dinideliver natin doon sa isla ng Boracay or sa Katiklan. Size 56. Ito lang. Sige 56 mark minus 36 no? Hindi kwan 32 3 kilos gali ka rin kwan no? At yun, at maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa aking video, at ako po ay magpapaalam na nakatimbang po tayo ng 362 kilos
At dahil nga palubat na tayo, kaya hanggang dito na lang yung video natin. Sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers, maraming salamat. Bye bye!